Sa iba pa ring balita, nangalampag ang ilang militante sa Chinese Embassy sa Makati. Sa gitna ng pag-isnab ng China sa hiling ng Pilipinas, dadalhin ang usapin ng Panatag Shoal sa International Tribunal for the Law of the Sea. Saksi si Marisol Abduraman. Sa kanilang pagsugod sa Chinese Embassy kanina, ipinonotesta ng mga militanteng pagmamatigas umano ng China sa usapin ng Panatag o Scarborough Shoal. Kahit pinigilan ng mga gwardya, hindi natinag ang mga relihista. Nagpintura pa sila sa kalsada. Ang Panatag Shoal, tinatawag na ngayon ng DFA na Baho de Masinloc o sa ilalim ng bayan ng Masinloc sa Zambales para igiit ang historical claim ng Pilipinas. Pero patuloy ang pagmamatigas ng China. May soberanya raw sila sa naturang shoal, kaya wala raw silang nakikitang dahilan para pagbigyan ang hiling ng Pilipinas na sumangguni ang dalawang bansa sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS. At kasunod ng protesta kanina, hiniling nila sa gobyerno ng Pilipinas na tiyakin ang kaligtasan ng mga tauhan nila sa Chinese Embassy. Wala pang tugon ang gobyerno ng Pilipinas kaugnay rito, pero tungkol sa stand-off, hindi pa raw tumitigil ang DFA sa pakikipag-usap sa China. We are in touch with our Chinese counterparts to still find a peaceful and diplomatic solution. Nasa panatag pa rin ang BRP EDSA at dalawang Chinese maritime surveillance vessel. We are trying to defend and protect not only our territory, not only our sovereignty, not only our sovereign rights, but also the marine resources that are there. And we are doing this as best as we can with our capabilities. Sa pagsnab ng China sa ITLOS, tila lumalabong pag-asang marisolba ang standoff sa Panatag Shoal sa lalong madaling panahon. Pero ang DFA, umaasa pa rin na maayos ang gusot ng Pilipinas at China sa mapayapa at mabilis na paraan. Sa gitna ng tensyon sa Panatag Shoal, patuloy na iginigit ng AFP na walang kinalaman dito ang nagpapatuloy pa ring balikatan exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.